Bago po tayo magsimula sa ating gawain sa umagang ito, isang pakiusap lamang po ang ibibigay ko sa inyong lahat. Doon po sa may mga hawak na cellphone, please po, paki-off naman po natin. Ilang minutes lang po itong gawain natin. Ibigay natin ang oras natin para sa Kanya at gawin nating marapat na ang lahat ay para sa Kanya lang tayo ngayong umaga. Amen po ba? Salamat po. Alam niyo po, talagang ang sasabihin ko sa inyo, purihin ang Ama, talagang napakahiwaga niya. Napakahiwaga ng Ama. Alam niyo po, pagising ko nung umaga, kaninang umaga po, ay tuloy na po ako sa bukid. Kasi po, magsasaka rin po ako. At nakagayak po ang bukid ko na ako po ay magpapasabog ngayon. So, magang-maga po, yung magmamakina, lahat po inasikaso ko. Nagpapagrass cutter po ako sa pilapil. Tinataas ko po yung mga damong nahuhulog. Dahil lulutang, nilalagay ko po sa pilapil. Sa totoo lamang po, umabot ako ng ilang oras doon na hindi ko alam na schedule ko pa pala ang pagpunta namin dito sa Dambana ngayon, Sabado. Sa isang linggo po kasi, 2 araw, Miyerkules po at Sabado. So dahil sa umaga, pagkagising ko, puro trabaho na ang nasa isip ko, sa totoo lamang po, sorry po Ama, nakalimot ako talaga na bandang 10:00 ng umaga, sinundo ako nung anak ko na lalaki na kamotor. Sabi niya, sabi niya, aalis na po kayo ni Mama, pupunta raw po kayong Dambana. Ang naging sagot ko po, hindi ako po pwede kasi magpapasabog ako, hinahabol ko sa oras itong bukid na kailangang malinang. Di tuloy ko pa rin po yung trabaho ko. Pero talaga pong nakita ko yung misis ko, nakadilaw siya ng t-shirt, naglalakad, nakapayong. Nakita ko malayo. Nakita ko siya, alam kong siya. Ang ginawa ko po, sinakyan ko na po yung motor ko single at lumakad na ako, pinaandar ko na. Sabi niya, di ba, tanghali na, pupunta tayo sa Dambana sabi ko, magpapasabog tayo sabi niya, bahala na, iiwan mo dyan sa mga bata yung gawain. So, ganun po ang nangyari. Umalis na po kami, naligo lang po ako, nagbihis po ako. Tuloy na po kami rito. Alam niyo po, ang hiwaga ng Ama, pagdating ko po sa kantin ni Princess, sinalubong ako ng Tata Mario. Sabi niya, MC ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po pala ang Ama, hindi ako hinayaang mawalay sandali. Talaga pong gumawa siya ng pamamaraan na para makarating ako dahil po pala sa gampaning tinanguan ko sa Kanya. Lord, I'm so sorry. Sandali man ako nakalimot, pero alam kong napakalaki nun. Napakalaking kasalanan ko sa Kanya. Alam po niyo, mayroon pa rin po akong isang kwento. Tingnan po ninyo ako, napakalakas ng katawan ko, na kung minsan nakakalimot. Ano po? Paano pa po kaya itong isang tao na to, na na-meet din namin niya sa kantin na yan, ngayong umaga lang, a while ago lang. Narinig ko si Princess, tatay, sabi ni Princess, bakit po kayong maglalakad? Isa pong matanda na may dalang 2 payong matandang lalaki po, na may dalang tungkod, na hirap po siyang lumakad. At siya po ay umuwi sa San Agustin, Candaba. Siguro po, alam po natin yun, yung San Agustin, Candaba. Nagtanong po ako doon sa matanda, tatay, sabi ko, kaya pa po ba ninyong maglakad sa kondisyon ng katawan ninyo? Yung po sabi ko sa kanya, kasi anak, walang magagawa talagang ganun Sabi niya, pagpunta ko rito, nakiangkas lang ako. Pagbalik, hindi ko alam kung ako'y makakauwi pa. Kung ako'y may masasakyan, una, wala akong pamasahe. Noon kasi mayroong taong nagbigay sa akin ng pamasahe, 100. Nung alam na may pamasahe ako, pinag-agawan ako ng tricycle. Tingnan nyo nga po doon sa mga taong naghahanap buhay, wala po akong paninira at gusto ko lang pong pagnilayan yung lahat itong sasabihin ko na. Bakit? Sa isang taong nangangailangan sa ganong pagkakataon, kung ako man ay may tricycle, pababayaan ko yung kapwa ko. Pero dahil walang pera, bahala ka sa buhay mo. Nakakalungkot po, Pero alam po ninyo, purihin ang Ama,
napakabait din talaga ng Ama. Niloob niya na doon sa harapan namin tatlo, si Pangulo, ako at ang Tata Mario, nandun yung matandang kausap namin. Nung marinig ng Tata Mario, bubunot na rin ako, pero mas mabilis bumunot ang Tata Mario. Sagom. Para si Fernando, mas mabilis pa ata. Bumunot ng 100. Binigay po doon sa tatay, makakauwi ka na niyan. Napakaganda po nung tinuran ng matanda sa amin. Anak, pagpalain po sana kayo ng Ama doon sa ginawa ninyong tulong sa akin. Ano po? Mga kapatid, isang pagkakataon, sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon dahil nandito tayong lahat, na sana po napagnilayan niyo yung naikwento ko, na sa buhay natin, ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para sa atin. Pero kung tayo mismo ang gumagawa naman ng paraan para lumayo tayo sa Kanya, ano magagawa niya? Sa katulad ko, na sandali nakalimot ako, pero niloob pa rin niya na makarating ako. Dahil sa isang bagay, may gampanin po pala ako. So sa inyong lahat po, ang pagkakataon ay laging nasa atin, samantalahin natin. Samantalahin natin ang oras na nandito tayo, makinig tayo, wala pong tulugan na, wala pong tulugan. Kasi po, pag natulog kayo, hindi nyo mapapakinggan yung magagandang isi-share sa inyo ng mga share natin ngayong umaga. Amen po ba? Salamat po. Sa umaga pong ito, isang teacher po ang uunahin ko na tatawagin para magbigay ng share sa inyo kung paano ang hiwaga ng Panginoon ay ibinigay sa Kanya, kung paano ang hiwaga ng Ama'y tinanggap niya, ano ngayon ang nararamdaman niya simula nung siya ay kaisa rito, na ngayon ay siya ay isang alagad na. Tawagin po natin at palakpakan po natin ang ating kapatid na si May Perez, nagmula sa Bustos po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa tanghaling ito. Buhay po ang Diyos. Amen po. Hindi lang po buhay, buhay na buhay po ang ating Panginoon. Amen po ba tayo doon? Amen po. Sabi nga po ni Tito Eli, no? Napakahiwaga ng Ama. Katotohanan po ang kanyang tinuran. Sapagkat nga po, sa araw pong ito, talaga pong kahiwagaan ng Ama na naganap sa aming buhay ang nais ko pong ibahagi sa inyong lahat. Talaga pong ang Ama batid po niya na kailangan may ihayag ka, kailangan ibahagi mo, kailangan isiwalat mo ang kanyang kadakilaan upang tayo pong lahat patuloy magtibay, manalig at manampalataya sapagkat siya ay buhay na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen po. Hindi ko po alam kung paano. Nanginginig po ako hindi sa kaba, sa sobrang kagalakan po ng puso. Amen po. Tuwing na lang po ako ititindig sa inyong harapan, hindi ko po maipaliwanag yung nag-uumapaw na kagalakan na laging hinihahandog ng Ama sa aming buhay. Simula po nang siya ay aming masumpungan sa pamamagitan po ng katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kung isisiwalat ko po, napakadami. Subalit doon po tayo sa fresh, nagaganap lang po nung Monday. Nung Monday po ay wala pong pasok na po. Salamat po sa Ama. Nagkaroon po ng pagkakataon na kami po ay maka-attend po sa ating gawain. Lunes nga po iyon. Ang sabi ko po sa kabayak ng aking puso, agahan natin para makaabot tayo doon sa rosary. Alam niyo po, gumayak po kami ng maaga po ako nagluto. 10:30 po, kumakain na po kami, nakaligo na po. Sabi ko po sa kanya, mga 11, umalis na po kami ng bahay. Subalit nga po, ang kalaban laging nandyan po, no? Tingnan po natin, no? Pero hindi po siya mananalo kailanman. Amen po ba? Amen po. Patuloy sa paglaban. Noong pong paalis na po kami, kumakain po kami, nagsisimula pa lang po kami ng pagkain. Nakita ko po, ganado sa pagkain po yung kabiyak ng puso ko. Hanggang po sa, nag-ring po yung cellphone ko, naka-charge po kasi pumasok po ako dun sa sala, kinuha ko po. Hindi po nakasave sa akin yung number Yun po palang hipag ko, yung ate po niya. Hanggang sa sabi niya, nasan si Denny? Sabi ko, nandun po sa labas kumakain. Bigay mo yung cellphone. Nagmamadali po siya. Sabi ko, bakit kaya? Di po, binigay ko yung cellphone, nag-uusap po sila, sabi niya. Bakit? Ganon po. Hindi ko po nalilinawan sapagkat nga po nag-uusap silang magkapatid. Nung binaba na po yung cellphone, sabi niya, sige,
pupunta ako doon, sabi po niya. Nagmamadali po siya, huminto sa pagkain. Sabi niya, sasama ka ba? Sabi ko, hindi muna. Maiiwan muna ako. Bumalik ka na lang para pagtungo po namin sa dambana. Hanggang nga po, lumakad, nagmotor na po siya kasi po sa kabilang baryo lang naman po yung biyanan ko. Nung habang nandoon po, hindi raw po kasi maihi. Kung natatandaan po ng mga naririto sa tuwing ako yung nagbabahagi, ang biyanan ko po ay may karamdaman na prostate. No po? Last year po ng July, nakayod na po iyon sa ospital po. Ano? Tapos po, nung nakaraang May po ay tinanggal na po, kasi umulit po tinanggal na po yung kanyang, yung dalawang yun po, tinanggal na po para daw po, sabi ng doktor ay wala ng pagdaanan po. Ano po, yun po ang sabi ng doktor, ano po. So, lang po, May. Tapos po, nitong tumawag po yung hipag ko, hindi daw po na naman maihi ang aking biyanan. Talaga pong kalooban naman na ihayag. Hindi raw po maihi na naman. Sabi ko, binilang ko po. Sabi ko, May, June, July. Sabi ko, maglilimang buwan pa lang. Umuulit na naman po, no? Pero wala pong pangamba, walang takot, panatag po ang aking kaisipan at kalooban. Hanggang nga po nagtungo siya, tinawagan ko po yung cellphone ng biyanan ko dahil sa pagmamadali po, wala siyang dalang cellphone. Sabi ko po, ang sumagot po yung biyanan ko, kaya hindi po ako nag-alala na may something na hindi magandang nangyayari. Hanggang po nung sabi ko, ibigay nga po kay Dennis yung cellphone, nag-usap po kami. Hindi kinakabahan lang, sabi pong ganon. Hindi lang maihi. Ang ginawa ko po, binahagi po sa akin na papahiran daw po ng bimpong mainit yung puson. Sabi ko, o sige ganito gawin mo yan. Tapos sabi po niya, gumaya ka na, babalik ako. Sabi gano'n. Naisip ko po kasi baka na siya, hindi magdesisyon na hindi na kami tumuloy. So sabi ko, sige gagayak na ako, pagbalik mo, didiretso na tayo. Habang po hinihintay ko siya, naiyak ko sa tuwa. Bigla pong nagbabahagi ang espiritu, tinuturan po niya na ang gamitin po na bimpo ay ang bimpo ng mahal na apo. Dahil po sa kabutihan ng Diyos, noong anniversary po ng kaputian, sa inyo pong kaalaman, na mapalad po ako, na hindi pa po ako hinirang noon, hindi pa po ako alagad, subalit niloob po ng Ama, na sa akin po mapunta yung pinagpalitan pong baso ng mahal na apo, yung iniinuman po niya, no, napakabuti po ng Diyos. Sa akin po napunta yon, may napaggamitan na pong isang matanda nun. Tapos po binabahagi po niya na yun po yung gamitin. Sabi ko po sa kabiyak ng puso ko, dumaan muna tayo bago pumunta ng dambana. At binabahagi pong dalin ko yung baso ng mahal na apo. At doon ko daw po painumin ng tubig. Sumunod po ako, tumalima po ako. Pagdating po namin doon, pinabasa ko po yung bimpo. Yung pong pantakip sa baso ng mahal na apo na ginamit po dati, na hiningi ko po kay Tita Cecil. Sa Makatwid po, yun yung ipinahid, yung mainit po. Tapos po, pinainom ko po siya doon sa baso. Hinugasan ko po, nilagyan ng tubig at dumulog po sa ating Panginoon. Hanggang po uminom na, ang sabi po, syempre po yung ate niya na medyo kinakabahan, ipa-check up na daw po. Ang sabi po ng kabiyak ng puso ko, mamaya pagkagaling namin sa dambana, ipapa-check up natin. Sa Makatwid po, umalis na po kami, papunta na po kami dito ng dambana, nakaabang na naman po ang kalaban. Pagdating po namin ng Baliwag, mainit po kasi nakatakip po ako ng muka, bigla po huminto yung motor. Narinig ko na lang po dahil hindi ko nga po nakikita yung daan. Sabi, may nagsalita po. Sabi, lisensya. Sabi pong ganyan. Nasaan ang papel ng motor? Hindi ko po alam, nahuli na po pala kami ng pulis. Sabi ko, ano ba yun? Tapos pagbukas ko po, nakita ko, wala pong pangamba. Katotohanan po, wala, panatag na panatag po ako habang kinakausap po niya. Sabi ko, pasensya na po kasi paso na ilisensya niya dahil inabutan po sa barko, kauuwi lang po niya, hindi pa po nare-renew. Ayaw pong pumayag. Dulog po ako ng dulog habang kinakausap niya. Hanggang tinawagan po namin yung kapatid ko. At sabi nga po, ganon-ganon. Gusto po nung pulis ay iwanan po yung motor. Sabi ko, paano na po kami makakapunta sa gawain kay Apo Kunching sa Divine Mercy? Yan po, sa Makatwid, ang naging ending po ng usapan nila, kinuha po yung plaka ng motor namin.
Sabi ko, sige, ang alam ko, meron lang naisip pa sila sa atin ng Ama, may hiwaga siyang gagawin, may anghel siyang gagamitin para sa atin. Ganun po, kapanatag, no, payapang-payapa po, hanggang po sa, ang sabi po nung pulis, binigyan na po kami ng ticket, ang sabi po, Friday makukuha, so kahapon po yun, no? Diretso po, sabi ko, may lumbay po na hindi na naman tayo umabot ng umpisa. Pagdating po namin ay sharing portion na po ng ating gawain. Umabot pa po kami noon. Sa Makatwid po, nakapokus hanggang matapos sa pakikinig sa banal na espiritu, sa mga mensahe po. Hanggang natapos po, pabendisyon. At nung umuwi po kami, sabi ng kabiyak ng puso ko, dadaan po kami dun sa biyanan ko nga. At titingnan kung dadalhin na po namin sa ospital para maipa-check up. Pero dumulog po siya sa mahal na Apo kung ano yung mga dahon-dahon na maaaring inumin. So nagbigay po si Ate Cecil, lumapit po ako sa kanya. Pero sabi ko po habang daan, inaangkin ko yung pag-inom niya dun sa baso ng mahal na Apo. Maiihi na po siya. Pagdating po namin sa bahay, eto na po ang hiwaga ng Ama. Pumapasok pa lang po kami sa gate ng bahay. Naku, sabi po nung biyanan ko, pag alis nyo, naupo ako sa tubig na may batsa, sumambulat daw po yung ihi niya, buhay po ang Diyos. Alam niyo po, hindi na ako nakapagsalita sa biyanan ko, sabi ko na lang, purihin ka, Ama, naiyak po kasi ko sa tuwa eh. Naiyak po talaga ako, hindi ako nakapagsalita na, dahil po doon, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, sa kanyang kahiwagaan, naihi po siya, dire-diretso daw po na napakarami. Pero sabi ko nga po sa kapanatagan ng kanilang isipan at kalooban ay sinabi ko na rin po na ipa-check up nila nung Tuesday. Pinakuhanan po ng PSA yung count po, Tapos kinuha po namin yung resulta. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, mahiwaga talagang ating Panginoon. Kung ang normal po ay 0 to parang 4 po yata, 0 to 4 yung count ng prostate po na yon. Yung kanya po, 1.586. Buhay po ang Diyos. Amen po. Ganyan po kumilos ang Diyos. Sabi ko nga, sa isang iglap, may magagawa siya. Wala pong makakahadlang pag inusan ng ating Panginoon. At yun po ay isang hiwagang pinasilay sa amin ng Panginoon. Ito pa po, yung papel na po, yung plaka na po ng motor namin, Then, Monday po yan, Tuesday, araw-araw po yung kabiyak ng puso ko. Ano na nangyari? Kasi tumatawag po yung kapatid ko doon sa Malolos kasi may mga kilala po siya doon. Sabi ko, ba't ba tanong ka ng tanong? Ayaw mong pumanatag. Basta ako wala akong iniintindi dyan. Alam ko ako ang Ama kikilo. Sabi ko po sa kanya. Hanggang Friday na po kahapon, talaga naman po napakabuti ng Diyos. Meron po kasi siyang pamangkin na pulis. Nabanggit din po niya yung tungkol doon. Nawala po sa kamalayan namin, hinanap na po pala kung sino yung pulis na humuli po dun sa amin, dun sa Baliwag. Hanggang po, dinala na po nung kapatid ko yung 1,000, kasi daw po, 1.5 yata yun, binigay na lang po 1,000 dahil kakilala nga po nung kapatid ko. Dala po nung kapatid ko yung 1,000, pambayad, para tubusin yung plaka po namin. Nung pumunta po yung kapatid ko sa Malolos, mga kapatid, tumawag po yung kabiyak ng puso ko kahapon, nasa eskwelahan po ako. Sabi niya po, wala na po doon yung plaka namin. Wala po sa Malolos kasi hindi na po napasok. Kasi nakuha na po ng pamangkin niya na pulis, buhay po ang Diyos. Nising ko po, wala kaming ginasta. Buhay po ang Diyos. Talaga pong tama po si Tito Ali. Napakahiwaga po ng ating Panginoon. Ano pa po ba hahanapin natin? Wala na po. Ang puhunan lang po, tiwala at pagiging tapat sa Kanya. Kahit hindi po tayo maghanap ng hiwaga, pinapakita ng Ama. Araw-araw po sa ating buhay, napakaraming hiwaga. At sobrang pinagagalak po tayo ng Panginoon sa bawat kaganapan sa ating buhay. Hindi lang po bawat araw, bawat oras, kundi po bawat segundo ng ating buhay. Nandyan po siya upang tayo pagalakin. Kaya po binabalik ko po ang aking walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, kaisa po ang ating mahal na Inang Birheng Maria at ang ating minamahal na Apo Conching. Mga kapatid, mahiwaga po ang Diyos, mahal po tayo ng Diyos. Kailanman hindi po niya tayo pababayaan at buhay na buhay siyang kumikilos sa ating buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Teacher May. Sana napakagandang pagbabahagi mo. Nawa po ay kapulutan natin yung ibinahagi niya sa atin. Nawa po yung paniniwala niya, yung pagtitiwala niya sa Ama
sana po pulutin natin dahil yun ay siguradong pakikinabangan natin. Ang Ama ay lubhang napakahiwaga, napakabait. Nasa sa atin lamang po talaga ang problema. Kung minsan, yung mga pagkukulang natin, hindi natin napagtutuunan ng pansin na siya lang ay nandiyan dyan. Naghihintay lang na tawagin natin siya. At ang lahat ng kasagutan ay ibibigay niya sa atin. Amen po ba? Ang pangalawa pong magbabahagi sa umagang ito ay isang alagad pa rin po na nakikita ko, natutuwa ako na sa kabila nung siya ay isang lalaki, pero alagad po siya. Nandiyan po siyang madalas na nakikita ko, na alam ko po na ang taong ito ay maraming beses na rin na nakaranas ng mga hiwaga ng Ama na ibinigay sa kanya. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si kapatid na J.R. Cao. Buhay ka, Ama. Papurit pa sa salamat. Muli binabalik namin sa iyo. Salamat po. Buhay po ang Diyos. Ay, napakabuti nga po ng Panginoon. Sabi nga na Teacher May, talagang pag nadama mo, maipagsisigawan mo. Sapagkat hindi ko po batid na ako'y tatawagin ng Ama sa oras na ito, sa katauhan po ni kapatid na Eli. Subalit kapag mayroon kang gustong ibahagi na nasa ng Ama, talagang tatawagin ka. Nakapaloob na rin po rin sa mga bahagi ni Teacher May kung paano nga ang hiwaga ng Panginoon sa dakong ito sa bawat araw. Talagang mapasasalamatan mo siya. Sa kabila ng mga pagdalisay na pinagdadaanan ng bawat sa atin, nandiyan ang Panginoon. Sa kagaya ko po, patuloy po na nagtitiwala at nananalig sa Panginoon sapagkat ang Diyos po pala ay pag-asa. Na sa bawat pananalig at pagtitiwala natin, may kaakibat pong sakripisyo, yung katapatan. Yun po mga kapatid, huwag tayo magpasubok dun sa mga bagay na yun sapagkat sabi ko nga, kung mayroon tayong kailangan, batid ng Ama. Kung mayroon tayong hinihiling, hindi man nating sambitin, batid niya. Sa pagkakataon pong ito, yung pong masasabi ko sa bawat pagkilos sa buhay ko ng Panginoon, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, talagang ibinabalik ko sa Kanya yung papurit pasasalamat sapagkat sa bawat ginagawa natin. Kanina pong nagsasalita yung ating facilitator, pinagnilayan ko po yung mga binahagi niya sa sarili niya kanina. Tunay na kaganapan na kapag ginusto ng Panginoon, hindi maghahari yung katauhan mo kundi yung sa Kanya, sapagkat kailangan Kanya sa dakong ito. Kaya talagang masasabi ko, ano pa nga po ba ang hahanapin natin? At ako po, ano pa po ba ang hahanapin ko sa buhay ko ngayon na bagamat pinatid ng Ama yung bagay na ikinabubuhay ko. Subalit sa pagninilay ko, mayroon siyang kailangan at mayroon siyang ibabahagi sa akin na batid ko na sapagkat hinihiling ko na ayaw ko nang maghanap buhay ng maapektuhan yung aking paglilingkod. Sapagkat kung ano yung gusto mo at kalooban niya at ayon sa makabubuti para sa paglilingkod mo, alam ko po ibibigay ng Panginoon. Kaya nandun po yung sinasabi talagang maging matapat. Huwag magpapasubok sa anumang hinihintay mo at hinihiling. Huwag kang magpapasubok sa Ama na alam niya kung paano ka naghihintay, alam niya kung ano yung kailangan mo. Huwag kang magpapasubok na pinanghihinaan ka o halimbawa ay sa isang iglap na may mga bagay na dumadaan na batid mo na pagsubok na talagang nandun yung
pagkapit sa Kanya, pagkapit ng Panginoon na nararamdaman ko talaga sa bawat araw. Kaya nga sabi ko, binabahagi ko sa tuwing na wala na akong ihilingin sapagkat kapag nakikita ko po yung mga kapatid nating may karamdaman, ako malakas ang katawan, bagamat hindi man kulang, kung hindi may hinahanap na kung kalooban ng Ama, ibibigay at ipagkakaloob niya sa takdang panahon. Yun po ang katotohanan na talagang nandun. Sabi nga ng Panginoon sa katawan ng mahal na Pukunching, kung mayroon kang ninanasa, maging matalino ka. Ano po yung katalinuhan na yun? Yun binabahagi po ng Banal na Espiritu. Maghintay ka, magbata ka, at sa takdang panahon, ipagkakaloob niya. Kaya po talagang yun po ang maibabahagi ko sa inyo at sa ating lahat. Pag nakita po natin yung mga tayo malakas ang katawan, yung mga kapatid nating may karamdaman na pinagdadaanan talaga na gustong kumilos subalit hindi makakilos, talaga pong alam niyo po pagka tumindig na ang mahal na po rito, titinaas na yung Biblia. Yun po ang sa tuwin ng hindi po ako sumasabay sa awiting kundi dumudulog ako sa Kanya na nagpupurit, nagpapasalamat na yung pong mga kapatid ko na may karamdaman na batid kong pagsubok na yon sapagkat alam ng Diyos kung bakit ibinigay sa yung pagsubok na yon. Mayroong gustong baguhin ng Panginoon. Yun po ang katotohanan. Sa bawat pinagdadaanan natin, mayroon siyang gustong baguhin na alam din natin sa sarili natin. Kaya sana po ang bawat isa sa atin matuto tayong magdilay at ibalik natin sa Panginoon bakit nagaganap sa atin yung mga bagay na dinadaanan natin. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Siguro po may kailangan pa ang Panginoon na baguhin natin sa bawat sarili natin upang ganap na makita yung katotohanan. Katotohanan na kung papaano nga nakasisilayan niya at nababasa yung puso natin, mga kapatid. Wala po tayong maililihim sa Panginoon. Kagaya ko nga po, patuloy na nagsusumakit, nagtitiwala. At ako po, ang masasabi ko po, punong-puno po ako ng pag-asa sa Ama. Na sa bawat araw na ibinabahagi niya, talagang may takda ng pagbibigay ang Panginoon. Kung tayo po naghihintay, may takda ng pagbibigay ang Ama sapagkat napakabuti po talaga ng Diyos sa bawat araw na kapag dinaman natin siya sa katauhan ng mahal na Pukunching, huwag na po tayong magkasala kung hindi tanggapin natin ang bawat mensahe ng Panginoon sa katauhan ng mahal na Pukunching sapagkat sa bawat araw nakikita natin kung paano ipinadadal ng Ama ang mga hiwaga sa dakong ito. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, kapatid na JR. Na sana po, lagi ko pong sinasabi sa inyo mga kapatid, na ang pagtitiwala ay lubhang napakahalaga para sa atin, lalo't higit sa ating Ama. Dahil dyan sa pagtitiwala na yan, yung mga imposible, na alam nating imposible, ginagawa niyang posible. Amen po ba? Opo. Ang iba'y napapansin ko po, parang pumipikit na po ata yung mga mata ninyo. Pero wag po kayong mag-alala, dahil ngayon ay tatawag ako ng isang mabuting mga awit. Hindi po siya si Shasha Padilla. Siya po ay palakpakan natin sa katawahan ni kapatid na bunso. Kapatid na bunso, alayan mo sila ng isang awitin. Maraming salamat po, Tatay. Nakakaya naman po ata siya. Subalit, hindi po ba si Ann Curtis? Sabi po ni Tatay Dante, Ann Curtis, napakarami ko naman kamukha. Nasa tao lang po ang ano po.
Buhay na buhay po ang ating Panginoon sapagkat muli po, kagaya ng aking introduction kanina, muli tayong tinipon sa daong ito. Kung muli po ay masilayan ng ating Panginoon o busugin ang kanyang mga salitang banal. Doon pa lamang po ay pumapasok na ang kahiwagaan ng ating Panginoon. Amen! Sapagkat sa ganang pagkatao po, nakakatamad, mainit, ano po? At kung paminsan ay napakaraming gampanan na marapat gampanan sa tahanan o kung sa pamilya. Subalit nga po, buhay na kumikilos ang ating Panginoon na ang kanyang kahiwagaan po ay hiwagaan, ay patuloy niyang pinasisilay sa bawat isa at patuloy niyang ipinadadama. Kaya gayon na lamang ang pananabik ng bawat isa. Amen po ba? Na makadako sa taong ito. Sapagkat sa mga kahiwagaan na nakikita nyo, nanduroon po yung pagmimithi ninyo na sa araw-araw na pagparitan ninyo ay makita ninyo ang kahiwagaan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Sa pagbabahagi po ng aking kapatid na JR, sabi ko nga po, kapatid na JR, hintayin mo yung takda para sa iyo. Sapagkat talaga pong mahiwagang kumikilos ang Panginoon na sorpresa na kung paminsan po, di ba? Na hindi natin ina-expect na hindi na pala yung miniminti natin na mas higit pa sa hinihingi natin. Amen po ba yun? Kasi ganun pong kumikilos ang Diyos sa aking buhay. Napakahiwaga po niya na talagang masorpresa siya at talaga pong nanduroon yung paglingap niya sa akin, sa aming pamilya. Kaya po, akma po itong aawitin ko sapagkat tunay nga pong mahiwaga ang Diyos. Batid ko po na naging tema na ito ni kapatid na Marisa, ano po, last Thursday. Ano po, hiwaga. Subalit hindi po nagkaroon ng pagkakataon na maawit ito, kaya po para po sa inyo at syempre po para sa ating Panginoon. Namnamin po ninyo ang liriko ng awitin na ito. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piyon at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Iyan ang hunas sa ligaya pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piyon at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ay pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Iyan ang hunas sa ligaya pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay ang bukas ay di natin piyon at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Iyan ang hunas sa ligaya pag-asa ng bawat kaluluwa. Iyan ang hiwaga buhay ng tao.
Hindi po ba ang buhay natin ay isang hiwaga na tanging ang Diyos ang makagagawa nito, ang makapagbibigay, ang magpapahiram, sapagkat wala pong makapagbibigay ng buhay kundi ang siyang lumalang lamang at gumawa nito. Amen po ba? Kaya po maraming salamat at muli po ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na makapagpuri sa Kanya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Bunso. Sana napakagandang awitin. Napagnilayan po ba ninyo? Sana po pagnilayan ninyo. May natandaan po ba kayong isang pahina nung kanyang inawit? Alam po niyo yung isang napakaganda? Sige po, bibigyan ko ng premyo yung makakasagot. Ano po ang isang maganda? Ang isang maganda po, alam po ninyo, yan ang hiwaga ng buhay ng tao. Ano po? Ang bukas ay hindi natin piho. Hindi natin sigurado. Kaya po, ano dapat natin gawin? Sa tuwing tayo ay matutulog sa pang-araw-araw na buhay natin, ay napakagaling talaga ng tita ko. Manalig, magtiwala tayo sa Kanya. Dahil Siya, ang lahat ay gagawin Niya para sa atin. Tayo lang nga ang laging nagkukulang sa Kanya. Ang Panginoon kahit kailan hindi nagkulang sa atin. Amen po ba? Isang hiwaga na naman po ang ibibigay ko sa inyo. Isang hiwaga ng Ama na sa buhay ng taong ito, hanggang ngayon, nandiyan siya, nakakapaglingkod siya, lumalaban siya sa kabila nung kanyang karamdaman. Sa inyo pong lahat, na lalo na po higit doon sa ating mga pasyente na nandito ngayon, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Titingnan niyo po ang taong itong tatawagin ko sa inyo. Kung anuman po ang inyong karamdaman sa ngayon, baka po pwede nating sabihin, mas patindi pa po yung karamdaman na dinadala niya. Pero look, tingnan niyo po siya. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng tapang. Ang paniniwala niya ay buong-buo. Binibigay niya sa ating Panginoon. Ganun po lagi sana tayo. Alam po ninyo kung sino ang tinutukoy ko? Ang isang kapatid na alagad, walang iba kundi si kapatid, si Tita Isadora. Palakpakan po natin siya. Salamat kapatid, ang gwapo mo. Huwag magsino si kapatid sa labas po ay hawak na apo. Purihin ka, Ama. Ibinabalik ko sa iyo lahat na pasalamat ko. Dahil kung hindi sa iyo, 6 feet under the ground si Isidora. Lakpan natin ang buhay ng Diyos. Ako po tutungtong ng isang step dahil pandak po ako Napansin niyo po ba nakapula ako? Kasi pulang-pula na yung dugo ko. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Pulang-pula, umaapaw sa kapula ng dugo ko, pati doktor na nagtataka. Ang nagagawa ng banal na espiritu, hindi magagawa ng doktor. Amen po ba? Maniwala kayo sa doktor, pero manalig kayo sa banal na espiritu. Yun ang kaibahan doon. Naniniwala ka sa doktor, pero nananalig ka sa gawa ng banal na espiritu, magkaiba po yun. Huwag kang manalig sa doktor lang. Ang ibig kong sabihin, pagsamahin mo sila, pero lamang yung banal na espiritu. Kaya nakapula ako ng hikaw, nakapula ako ng bracelet, nakapula ako ng singsing, pulang-pula ang dugo ko. Gusto niyo ba palakpakan ng buhay na Diyos? Alam niyo po, salamat kapatid sa pagtawag mo sa akin, kung nakinig kayo sa inawit ni kapatid nating bunso na malasya siya ang kanyang tinig dahil nagbabibrate yung boses niya, nakuha ko na kapatid. Kung bakit siya, nandun lahat Nandun lahat kung bakit mahiwaga tayo, mga tao, dahil mahiwaga yung lumikha sa atin. Amen po ba? Sino ba lumikha sa atin? Sasabihin yung pilosopo, nanay ko tsaka tatay ko. Di ba ganun ang nasa isip natin? Nagbuntis yung nanay ko, nagdalang tao, pinanganak ako sa mundong ito, nanay ko tsaka tatay ko. Subalit, sa banal na espiritu, ang lumikha sa atin ng kanyang kawangis, ang Diyos Ama. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ano po ang kahiwagaan na naka-Isidora? Bakit 13 years to 14 years na ang kanyang leukemia o ang leukemia kumapit sa aking katawan lupa? Bakit buhay pa ako? Wala pong iba, kinapitan niya po si Apo Conching. Nanalig po.
ng lubos. At ang banal na Espiritu hindi madamot. Tandaan niyo po yan, hindi po madamot. Ano man ang hingin nyo, kung tapat kayo, yun ang problema. Pag hindi tapat, pag hindi po tapat, ipagkakaloob niya sa inyo ang inyong hinihiling in His own way. Hindi po kalooban ng tao, sa kalooban ng Ama. Amen po ba? Yung pagbigay sa akin ng tula ni kapatid na Marcos, hindi ko na babasahin, pero pahiram kapatid. Pahiram. Kasi nung binabasa ko po, hindi matulo ang luha ko sa galak. Nasabi ko, napapansin pala yung aking pagbata. Napapansin pala, bago lang po siya eh. Kapatid, nakailang taong ka na ba rin sa gawain? 2 years. Si Isidora, naku, mag-11 years na kay Apo Kunching. So, malaking bagay po yung 2 years at saka yung 11 years. Ang ibig ko pong sabihin, sa 2 years siya dito, napansin niya si Isidora na lumalaban. Mga alagad, mga kaps, ano po sakit ni Isidora? Leukemia lang naman po. Ang leukemia, lahat po terminal. Lahat namamatay. Lahat naman tayo namamatay eh. Bakit yung leukemia ni Isidora? 13 years, kasing edad ng gawaing ito. Bakit hanggang ngayon buhay pa ako? Yun pong hiwaga ng banal na Espiritu na sumasakay Apo Kunching. At tandaan niyo po ang sinasabi ko sa inyo, ang banal na Espiritu ay hindi maramot. Kung gumaling po si Isidora o gumagaling si Isidora o nabubuhay si Isidora, lahat po tayo. Para po sa atin lahat yun. Hindi po namimili ang banal na Espiritu, ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, ng kanyang pagagalingin. Amen po ba? Ang mahirap lang po, yung tumatanggap. Kahit po doktor, nagtataka. Bakit sa lahat ng pasyenteng leukemia doon sa ospital na pinupuntahan ko, na according to them, expert yung doktor ko. Kaya napunta ako doon, expert daw. Bakit kakaiba ako? Hindi ako nakamask, hindi ako naka-wheelchair, hindi ako nakakalbo, palapalan ng buhay ng Diyos. Kaya ko nga po pinapahaba ang buko para malaman ng lahat ng tao na hindi ako nakakalbo dahil sa leukemia. Kaya sabi ko, yung pagtanggap po natin, kasi yung divine mercy, ang banal na Espiritu, may 3 hinihingi sa tao. Ano po yun? Kabisado na ng mga alagad yun eh. Ang divine mercy na manggagamot dito sa banal na dambalang ito, may hinihiling po sa tao. Number 1, ABC lang po. ABC. Kahit na malit na bata, tulog lang. Kabisado yung ABC eh. ABC. Hindi ka naaabot nun sa iba pa. ABC lang. Ang A po na hinihingi ng divine mercy, ask for mercy. Hihingin niyo po yun. Hindi po yun ibibigay na hindi niyo hinihingi. Pag hingi niyo po, pag nasa inyo niya yung mercy ni God, o ng Diyos Ama, o ng Banal na Espiritu, o ng divine mercy, isa po yun. Ang letter B naman po, be merciful to others. Kailangan po, kung nahabag sa inyo ang Ama, kung nahabag sa inyo ang Panginoong kinikilala nyo, mahabag din kayo sa kapwa nyo. Amen po ba? Kasi wala pong mabubuhay na nag-iisa. Kung nakinig po kayo sa awit ng kapatid na bunso, totoong-totoo po yun, mahiwaga ang buhay ni Isidora. Ang tawag sa akin ni Ate Pearl, yung ating official photographer dati ng Dambana, si Tomcat daw ako. Malapusa ang buhay ko. Ilang beses na ako mamatay-matay. Nakahanda na yung kabaong ko, nakahanda na pamburol ko. Eto ako, gumaganda, kumikembot-kembot pa. Oh, kaya nyo yun? Oh, ganun lang po kadali, makisama sa Panginoon. Maging tapat lang po. Wala nang ibang hinihiling ang Panginoon. Maging tapat ka lang sa Kanya. Kahit saan po kayo manggagamot pumunta. Basta ang banal na Espiritu ang nasa isip nyo, siya ang gagamot sa inyo. Amen po ba? Amen ba kapatid na Eli? Amen. Kasi po, yung pagiging tapat, yung salitang tapat, napadali sa bitin yun. Baka naman ang iniisip niyo mga kapatid maging tapat kayo kay Apo Kunching. Baka ma-misinterpret niyo po yun, na maging loyal ka kay Apo Kunching, na maging tapat ka sa Banal na Dambahan. Maging tapat po kayo unang-una sa sarili niyo. Amen?
Paano ka maging tapat sa sarili mo? Naiisipin mo talaga ang banal na Espiritu, ang Panginoon, ang divine mercy, ang manggagamot mo. Sa pamamaraan ng Panginoon, maraming balakid. Kaya lang, kailangan po bukas ang tainga nyo. Kapag may bibig na ginamit ang Panginoon sa inyo, tanggapin nyo. Amen po ba yun? Naintindihan po ba ako? Kung naintindihan nyo po ako, palakpakan nyo po ang buhay niya, Diyos. Kasi hindi ko naman natutunan to kung hindi sa bibig ng tao eh. Hindi ko natutunan makilala si Apo Konsing kung hindi dahil sa bibig ng tao. Kung ang bibig ng tao ginagamit ng banal na Espiritu, pakinggan nyo po, pero huwag yung ilabas sa kabila. Namnamin nyo po yung sinasabi ng kapwa nyo. Kung yun makakabuti sa inyo, good. Subalit, titingnan nyo rin po kung yun kalugod-lugod sa Ama. Hindi yung puro kabutihan nyo lang iisipin nyo. Iisipin nyo po kung naaayon sa kalooban ng Ama, ang sinabi sa inyo ng kapatid nyo, nagbulong sa inyo, na pumunta kayo kay Apo Konsing, magpagamot kayo sa ganito. Amen po ba? Ngayon po, pag matalas na po yung pangdinig nyo, at narinig nyo na, kailangan po gamitin yung puso. Kailangan po may puso. Kasi, ang Panginoong Jesus, tinutularan ng banal na ni Apo Konsing bilang dinadaluyan ng banal na Espiritu, magpakumbaba, magpakababa. Wala siyang tinatanggihang relihiyon, wala siyang kinikilalang tao, mayaman ka man, o politiko ka man, o kahit sino ka man. Ang kinikilala po niya, ang kinatatakutan niya, ang Diyos Ama, Anak, Espiritu. Kailangan po, tayong mga naniniwala sa banal na Espiritu, ganun din po tayo. Hindi po tayo pwedeng mamili. Magkasama po yun, tatlo. Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Di kung merciful ka na sa ibang kapwa mo, kagaya ng na Tita Bebot ko, lagi ako nililibre. Thank you, Tita Bebot. Alam niyo po, lahat ng mga alagad dito may kanya-kanyang dala, may kanya-kanyang bigat na pasanin. Subalit pagdating sa banal na Espiritu, lahat kami nagkakaisa, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Si Isidora, maniwala kayo, hindi ako namamasahe. Nililibre ako ng aking Tita Bebot. Sa inyo po mangyayari din po yun. Kung marunong kayo, kung tapat kayo sa kapwa nyo. Amen po ba? Pag hindi kayo tapat, problema nyo na yun. Di nandun na tayo. Be merciful to others. Si Tita Bebot, merciful yan sa akin. Ultimo ulam yan, binibigyan pa ako niyan. Lalo na pag hindi pa ako makain. Ngayon po, hindi lang ulam ang kinakain ko, talagang Si Kuya Lando nasaan? Wala yata si kapatid na Lando. Wala, no? Andyan. Kapatid na Lando, salamat sa saluyot. Salamat sa talbos ng kabote, salamat sa malunggay, dagdagan mo pa para gumanda ako lalo. Kasi po, alam mo, kahit na hindi nyo naman iasa kay Apo, may mga taong bumubulong sa akin. Kaya nung binulong nila sa akin, alam nyo po, ang sabi po sa akin uminom ako ng klaro ng itlog para hindi makolesterol, i-blender ko daw yung saluyot at saka yung malunggay, lugbate. Ang ginagawa ko, tinutorta ko. Kasi naduduwal ako sa hilaw. Tinutorta ko po. Buksan niyo yung baon ko ngayon. May baon ako, tortang saluyot na may malunggay at nabilugbuhan ng konting ketchup. Yun po nakakaganda sa kutis ko. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Baka malibang po kayo doon sa sinabi ko sa inyo, tandaan nyo lang. ABC. Nandun tayo sa merciful. Kasi ang mga kapatid ko pong binabanggit ko, mga merciful sa akin yan. Nahahabag sila sa akin dahil leukemia sakit ko. Ngayon po, tatlo yun, kumplituhin natin. Ang sabi ng Divine Mercy, ask for mercy. Be merciful to others. Ano yung pangatlo? C. Sa palagay nyo po, vitamin C yun? Sa palagay nyo po, lagi ko pong binabanggit ito kasi kailangan maging tapat tayo sa sarili natin. Ang C po na malaking-malaki, complete trust. Kompleto, hindi yung 99% lang. Kagaya ko po, lagi akong binabati ng banal na Espiritu sa magitan ni Apo Konsing kasi tapat ako Ano yung tapat, Isidora? Paano mo malamang tapat ka? Hindi ka nangangaliwa. Karamihan sa lalaki ng asawa nangangaliwa. Yung pong hindi nangangaliwa. Joke lang po, ibig sabihin, para naman, inaantok na ba tayo? Kaya nga sinasalinan ko ng ganung mga salita para hindi kayo antukin. Kasi po ang complete trust, ikaw lang ang nakakilala sa sarili mo. Kung tapat ka sa mga naririnig mo,
na ang alam mo, Panginoon lang nagsasalita sa'yo? Kung tapat ka, bago ka maging tapat sa Panginoong kinikilala mo, tapat ka muna sa sarili mo. Amen po ba? Meron po bang tapat? Wala po nakakakilala sa bawat isa sa atin, kundi ang tanging lumikha lamang sa atin. Kaya napakaganda ng awitin, napakaganda ng tinuro na banal ni kapatid na JR. Kasi umaasa siya na ipagkakalob sa kanya yung hinahangad niya. Eh kayo po, pag upo nyo dyan, tagal naman ni Apo Conching. Katagal naman, ang dami nang dinadakdak ng babaeng yun. Ano pa yung kinakanta-kanta pa ng mga alagad? Si Apo Conching lang kailangan namin, nagkakasala po tayo. Kasi po lahat po ng tao dito na naka-uniforme lalo na, ginagamit ng banal na espiritu para pagkakaroon ng buhay na Diyos. Si kapatid na Eli po, pag umawit yan, tagos sa puso. Boses na boses pa lang po, gusto ko nga marinig ngayon eh. Kahit anong kantahin niya, kasi po, wag naman po mayabangan sa akin yung mga nakikinig. Bachelor of Music po ako, major in voice. Kaya lang, ang boses ko, hindi na para doon. Hindi na po ako pwedeng kumanta, pero nakakapag-judge ako ng tama sa nota, tamang vibration ng voice, tama yung pagbigkas niya, kasi yun ang bigay na talent sa akin. Ngayon po, ginagamit ako ng Panginoon hindi para magkalat ng mga awitin ng pang-concert. Gusto niya i-concert ko yung hiwagan niya. Amen po ba? Kaya hindi na po ako naglalakas loob umawit dito dahil napakaganda ng boses ng mga singer, lalo sa Ate Mirna. Kapatid na Eli po, bago pa lang sa gawain, pag umawit po siya, kahit anong kantahin niya, tago sa puso ni Isidora. Nangungusap ang banal na espiritu. Kahit po anong kanta, pag siya ang kumanta, akmang-akma. Amen po ba? Iyon ang hiwaga ng banal na espiritu na nasa mga alagad, nasa mga cups, na hindi sila umawit para ma-please kayo. Hindi kami nagsasalita para i-please kayo nakikinig sa amin. Umawit siya para ma-please niyo yung Panginoon na kinikilala niyang mahiwaga sa buhay niya. Amen po ba? Yun po ang hiwaga ng banal na espiritu. At pagiging tapat natin, salamat naman kapatid at wala kang tema. Kasi malalayo ako eh. Ay di na sa atin na yung complete trust. ABC, complete trust. Pag mula ka doon sa ask for mercy, hihingin mo talaga yung awat habag ng Panginoon. Ang divine mercy po ay banal. Awat habag. Yan na po yung si Jesus na pinako sa krus, muli siya mabuhay. Doon nakilala ang banal na espiritu, ang divine mercy. Amen po ba? Nakita at sumikat ang banal na espiritu, ang divine mercy, nung pinatay na si Jesus. Habang buhay pa si Jesus, hindi sikat ang divine mercy, hindi sikat ang banal na espiritu. Sumikat yan dahil ipinakilala ni Kristo, palakpakan ng buhay na Diyos. Ngayon po, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Siya yung guide natin. Lahat ba yun alam? Lahat ba po tayo alam natin na yung banal na espiritu na yung guide natin, hindi na bababa sa lupa si Kristo para gamutin tayo? Amen? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Siya po ang buhay. Ngayon po, pag nasa atin po yung ABC na yon, ask for mercy, be merciful to others, complete trust, pagpatumpik-tumpik ka, hindi complete trust yun. Baka naman naniniwala ka lang sa banal na espiritu pag nandito ka sa dambana. Pagdating mo sa tahanan mo, sa trabaho, nakalimutan mo na kung sino magagamot mo. Amen po ba? Yun lang po ang paalala ng banal na espiritu. Hindi mo siya pwedeng biruin. Hindi po pwedeng binibiro-biro mo lang yung banal na espiritu. Pupunta ako doon ngayon kasi masama pakiramdam ko eh. Pagdating mo rito, gumandang pakiramdam mo, balik ka sa trabaho, balik ka sa gawain mo, nakalimutan mo na siya. Kami po, mga alagad, bago magsimula, matapos, matulog, magising, banal na espiritu ang tinatawag namin, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Wala kaming ibang pinapasalamatan, wala kaming ibang tinatawag. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pakabasbasan niyo po itong tubig na ipapaligo ko sa aking maruming katawan. Linisin niyo po ako sa pamagitan ng tubig na ito. Pag inom ko ng tubig, ayun po, ganyan kalaking Wilkins lagi ang dala ko. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nabasbasan na ni Apo Conching, tinatawag ko pa rin kayo,
bawat lagok ko. Linisin niyo po ang loob ng katawan lupa ko upang mapalis lahat ng karamdaman ko. Ngayon, may yung mayayabang dyan, iinom ng gamot, iresita ng doktor ko to, magaling yung doktor ko, gumagaling ako dito. Uy, pakidasalan nyo naman yung isang tabletas na iinumin yung lagukin yung tawagin yung Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi na buo yun. Hindi na buo yung tabletas na yun kung hindi sa biyaya ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba yun? Salamat naman. Palakpatin ang buhay na Diyos. Ang ginagamit ng banal na Espiritu ay tao. Alam naman gumamit ng kalabaw yun. Ng mga baboy. Ay, nga pala, yung baboy nga pala, ginamit ng demonyo. Ay, wag po. Talagang tawagin niyo po, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kumplituhin niyo po yun. At saka, ang bibig po ni Sidora, nung araw, nagpapatutuo ako sa inyo. Nung araw, pinakamalutong na kornik ang Baliwag, Bulacan. Ganyan po kalutong ang bibig ni Sidora pag nagalit sa katulong. PI mo. Kapag ako minura ng kapwa ko ng PI mo, ang sagot ko, PI mo. Ngayon po, nahihiya na po ako sa Diyos. Nahihiya na akong banggitin. Kasi, babalik pala sa akin. Lahat pala ng ginawa ko sa kapwa ko, kung ano yung silita ko, na binigay ko sa kapwa ko, babalik sa akin. Siksik, liglig, umaapaw. Ang gusto ko bumalik sa akin, yung beauty ako, masigla ako, pulang-pula ang dugo ko. Yun po ang nangyari sa loob ng 10 taon na nagbata ako, nagtiyaga ako, nagtiwala ako. Yun na po ang bunga. Mahiwaga ang buhay ni Sidora. Malapusa, ika nga. Kaya ko po nakamtan ito dahil 100% ang tiwala ko at hindi po ako nangingiming sabihin sa inyo, banal na Espiritu ang manggagamot ko. Salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat, Tita. Natatandaan niyo pa po yung words na binitawan ko kanina na yung hiwaga ng Panginoon, yung po, yung binigay sa Kanya na hanggang ngayon ay buhay pa siya. Di po ba hiwaga na rin matatawag? Sobra-sobrang hiwaga na po yun. Amen po ba? Opo, kaya po tayo lagi natin tatandaan ano po, yung sinabi niyang complete trust, bigay natin sa Kanya. Yun lang naman talaga hinihingi ng Ama sa atin, yung tiwala. Ano po? Siguro, wala pa naman. Ano? Okay. Yaman din lang at nabanggit na Tita Isadora, ang Tita Merna naman po, ay muli, hahandugan tayo ng isang awitin. Palakpakan po natin si Tita Merna. Purihin at dakilain ng Ama. Isang kataga, walang hanggang pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat po. Buhay po ang Diyos. Ang totoo po, habang nakaluklok ako doon, sabi ko sa sarili ko, hindi man po ako loobin, Mami. Kahit po kayo na, natawag na po ang kapatid ko. Doon po sa hindi nakakaalam, yun po isang nagbahagi. Si Mami kasi. Si kapatid na Eli, ang lakas ng espiritu, pandama. Sabi ko nga po, makita mo ang isang kapatid, kapatid sa pananampalataya, kapatid sa laman, sino man na, batid mo yung pinagdaraanan. Kagaya ni anak na Anali ngayon, dininig na siya ng Ama. Nakikita mo tumitindig sila sa harapan ng buong gilas at tapang. Kaya sabi ko, isang katawan, isang dugot laman, kahit hindi na ako matawag, masaya na ako, narinig ko yung kapatid ko. O kaya si Tito Alan o sino man, subalit sa niyang buhay ang Diyos, sabi ko, hindi na po ako magbabahagi. Baka ikaw yung panlas ni Tito Eli bilang espiritu. At ito pong awiting ito, nung huling marinig ko kay kapatid na Eli, hindi na po ako mapakali. Subalit araw-araw pinaplano ko, hindi ko kasi matama-tamaan yung tempo.
Wala naman pong masamang subukan, namnamin po ninyo. Huwag po tayong matakot, maging matapat po tayo, unahin natin siya, hambing sa binahagi ni kapatid na Eli, iniwanan niya yung kanyang punlaan na iniaakit niya sa pilabil, sapagkat ang paniwala niya kapag inunan niya ang Ama. Tahakin natin yung landas, huwag tayong matakot, tumatahak tayo sa bagyo, sa dilim, sa bandang hulihan, magtatagumpay tayo, hindi tayo maglalakad mag-isa, sapagkat kasama natin siya. Matutunto natin yung tamang daan, yung tulay na nakahang, matatawid natin yon. Maraming salamat po, Ama. Muli po ang awiting ito para sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, at sa ating mahal na Panginoon. Walk on. When you walk through a storm, hold my hand up high, and don't be afraid of the dark. A day of the storm is a golden sky, and the sweet silver song of the light. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky, and the sweet silver song of the dawn. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown.
sa iyo. Thank you, Tita. Maraming salamat po. Narinig niyo po at nakita niyo naman kung gaano kagaling kumanta si Tita Myrna. Pero alam niyo po ba yung kinanta niya? Alam po ninyo yung title? Sa title pa lang po, ang hiwaga ng Panginoon nandoon na. You'll never walk alone. Yun ang title niya. Sa lahat ng oras, segundo, minuto, ano man ang ating gawin, ang Panginoon ay laging nandiyan dyan sa atin. Kailanman hindi niya tayo iniwanan. Amen po ba? You'll never walk alone, sabi nga. Walk on with hope in your heart. Lagi nating tatandaan at lagi nating isa puso, huwag nating alisin kahit kailan. Ano po? Sabi nga po ni kapatid na JR, ang pagtitiwala. Complete trust, sabi ni Tita Isadora. Ano po? Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, isang kapatid natin ang magbibigay ng ang magbabahagi. Walang iba kung hindi si kapatid na Opel Salva. Palakpakan po natin si kapatid na Opel. We praise and we thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang makinig kami ng banal na salita na iluluwa ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching. Ang lahat ng ito hinihiling ko sa pangalan ng anak mong si Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat wala po akong kabatiran na ako'y isa sa magbabahagi ngayong oras na ito. Kaya nagpupuri po ako sa dakilang Ama sa oras na to na sa bawat nagbahagi po simula po sa una na pawang katotohanan po na dapat po talaga sa isang tao, dapat po na buuin po natin yung pagtitiwala po natin sa ating Panginoon sapagkat doon po kumikilos ang ating Panginoon sa ating pagtitiwala ng lubos-lubos sa Kanya. Ang maibabahagi ko po ngayon yung kahiwagaan ng ating Panginoon. 2 linggo na po ang nakaraan. Subalit di nga po nagkaroon ng pagkakataon na maibahagi ko to. Ngayon po nagkaroon ng pagkakataon. Sabi ko nga po, katulad po na tinuturan ng ating alagad na si Nay Myrna na sa bawat araw po dinudulog ko sa Panginoon na kung kalooban mo, Ama, magbabahagi ako sa kahiwagaan mo. Dalawang linggo na po yung nakaraan. Simula po natanggapin ko ang Panginoon sa aking buhay bilang isang lingkod ng Diyos. May lumbay po sa akin po ito sapagkat sa timpong dinudulog ko po ang aking inda, sa mahal na Apo, sinasabi po na daling ko dito, subalit hindi po nagkakaroon ng katugunan na madala ko dito. Ngayon pong huli na sa pagdulog ko po, gano'n naman po ang tinura ng mahal na Apo. Sabi ko nga po kay Ate Iska na, Ate Iska, tulungan mo kung maidala ko si Inda dahil kailangan niyang mabanyusan. Subalit, doon nga po kumilos ang hiwaga ng Panginoon na hindi ko po siya naisama, subalit nung pong binindisyonan po ako ng kapatid na Dory, sa dami po na sinambit niya na tumimo sa aking puso, nandun po yung panambitan ko sa Ama na ipagkaloob niya po sa akin ng marapat. Dahil nga po hindi ko po madala dito yung inda ko. Nung pong aalis na po ako sa harapan ng kapatid na Dory, hinawakan po niya na mahigpit ang aking palad. Sabi niya po sa akin, pasubali ko sa iyo, anak. Muli mong dampian ang iyong magulang upang makamtan niya ang lubos ng kagalingan. Naiyak po ako nung tinuran sa akin ng kapatid na Dory yun. Pagdating ko po ng tahanan, ginawa ko po yan sapagkat 2 araw na nga po nakahiga si Inda. Kailangan po mabanyusan. Subalit napakabuti nga po ng Panginoon sa aking pagbabata dito sa bawat araw na
iniiwan ko man po yung 4 kong anak, kung paano sinabi sa akin ng banal na Espiritu na sumunod ka sa akin, ako ang bahala sa iyong pamilya, hindi ko sila pababayaan. Sinambit din po ng kapatid na Dory yun. Sabi niya, yan ang patutuok sa iyo anak, sa pagtalima mo sa akin, isa man sa pamilya mo, hindi ko pababayaan. Lahat po ng mga ginagamit dito na naturingan ng alagad, pagtiwalaan po natin sapagkat ginagamit po sila ng ating Panginoon. Huwag po natin silang tingnan bilang katauhan, kundi ginagamit lang po sila ng ating Panginoon sapagkat nasasabi ko po ito sapagkat nangyayari po sa aking buhay. Pawang katotohanan po na bawat isa po sa atin na tumitindig po dito sa harapan, hindi po masasabi na ganang sarili lang, kundi katotohanan pong nagaganap. Ako po na pagsisigawan ko na po na talaga po ang Diyos. Siya po ang maantabay sa akin na sa bawat araw po na pumupunta po ako dito. Wala pong nasasayang kahit po na minsan lang po na makisakay po ako kay Kuya Lando, ginagawa ko po kahit po na magpahatid lang po ako sapagkat yun po ang pagnanasa ko na makapaglingkod sa ating Panginoon at nagiging inspirasyon ko po lahat po ng mga alagad dito sa bawat mensahe po ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang ibinabalik ko sa ating Panginoon. At batid po ng Panginoon kung ano po ang kahilingan ko sa mga oras na to na hindi ko man po masambit sa harapan. Subalit siya po, alam ko po, basang-basa po niya kung ano ang pagnanasa ko. At nananalig po ako ng lubusan na isa po ito sa ipagkakaloob niya po sa akin na magiging isa din po siya na benepisyo sa paglilingkod ko po sa Kanya. Yun lang po at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat kapatid. At sa nakita ko sa iyo, sa pagpatak ng luha mo, alam kong yung sinasabi ni Tita Dory ay nasa sayo. Pagpatuloy mo yung pagtitiwala mo, ibigay mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon. At umasa ka na siguro hindi natin masabi kung kailan yon, pero umasa ka na yan ay siguradong ibibigay sa'yo. Sa umagang ito, ang binibigyan diin ko po ay ang hiwaga ng Panginoon. Ang hiwaga ng Panginoon, kung paanong ibinigay sa Kanya at kung paano niya naranasan, ay marinig natin sa isang taong masasabi kong iniidolo ko rin siya rito sa dambana. Ang sakripisyo niya, ang sakripisyong ibinibigay niya, hindi lamang sa sarili niya, kundi sa lahat ng kapatirang Divine Mercy ay laging nakikita namin sa Kanya. At palakpakan natin, marapat na siya ay tawaging Mother of the House. Walang iba kundi si Mother Marisa. Salamat po, Ama. Dakila ka, mahiwaga ka. Sa bawat minuto at segundo ng aming buhay ay di ka nawawalay. At kailanman, patuloy mong iniaalay sa amin ng iyong tunay na pagmamahal upang mapaglingkuran ka namin ng buong katapatan sa dako mong tipanan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang sa dakong ito ay makilala kang totoo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Salamat po, Tito Eli. Alam niyo po, sabi ko kanina, kung aabutan ako pababa na makapagbahagi, may kumurot po kasi sa puso ko nung una po siyang nagsalita bilang facilitator. Yung ginawa po ng aking mga kuya Kap, sila Tito Mario, doon sa isang matanda. Eto po, bakit po kaya ganun, ano po? Kahit may ginagawa po ako sa taas, yung tenga ko andito sa baba. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, yun po yung patutuo ko po sa aking sarili na alam ko po na sa dakong ito, natipanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, hindi po talaga siya nawawala. Amen? At hindi tayo nag-iisa na naglalakbay, kundi mayroon tayong kaagapay. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit? Kung bilang katauhan po, kung anong nakatutok sa'yo, kung ano yung focus mo, dapat andun ang isip mo. Amen po ba yun? Subalit,
dito sa dakong ito, kapag may gampanin ka at ang Diyos ang kasama mo, pwede mong pagsabayin. Habang nagluluto po ako, hindi ko po iniisip na talbog lang po ng talbog. Ang tenga ko po nandito sa baba. Kaya naaliw po ako at nagalak sa tinura ng aking kapatid kung paano mga kuya kaps ko po ay, sabi nga parang si Fernando po, naunahan po sila ni Tito Mario. Buhay po ba ang Diyos? Eme po ba yun? Totoo po yun. Ang tanong ni Tito Eli po kanina, anong sabi niya? Bakit kaya may mga tao na sa matanda nakita na wala kahit na hindi magawang tulungan? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, Tito Eli, espiritu po kayo. Yun po ang katotohanan, sapagkat sa bawat araw po ng pakikinig sa dakong ito, isa po yun na kaukulan kung paano pong ipinagtitibay ng ating Panginoon na ang tunay na anak niya ay tumutupad sa kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit? Sapagkat yung matanda na yun, hindi naman talaga yun walang-wala. O kung andito man siya, maaari po siyang gamitin ng ating Panginoon para subukan ang mga tao. Sapagkat ang ating Panginoon ay nagdi-disguise po, nagtatago po siya sa mga kaanyuan na pwede kanyang subukan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At na-remind ko po, sabi ko, Ama, purihin ka. Kay dakila mo, ang mga kuya kaps ko, tumutupad sa iyong kalooban. Totoo po yun. Sapagkat, bago po ako naakay sa dakong ito, naganap po yan sa akin. Nabalik tanaw ko po, muli, naganap po sa akin, na year 2003, alam kong panawagan na sa akin ng Diyos noong mga time na yon, subalit hindi ko pa alam ang dakong ito, sapagkat naakay ako sa dakong ito 2005 at naging alagad ako 2006. Kaya, nung time po na yon, 2003, nagmimithi po akong makarating ng, sa Ilocos po yung Manawag. Nasabi ko nga, sino kaya ang magsasama sa akin sa Manawag, samantalang wala naman akong kilala para tumungo, yan po isang hiwaga. Gusto ko pong makita ang Mama Mary doon na sinasabi nila na naririnig ko lang sa kwento. At sa pagmimithi ko po ng oras na yon, wala naman po akong kilala na mga kaibigan para tumungo sa ganon. Kasi ang alam kong tumutungo sa ganon mga kaibigan, pag mayroon sila ipapabless, tumutungo pa sila ng Manawag. At noong mga time na yon, hindi ako ganon ka mithi para kilalanin ang kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, na nung gabi po na yon, ay nanaginip ako, na ang itsura po pala ng Manawag, parang bilog daw po yung bubong ng simbahan doon, at yung, at may mga banderitas po, yun po yung panaginip ko po nung gabi na yon. At ang nakita ko Mama Mary doon, kulay violet ang kanyang damit na may hawak na bata, na hindi ko talaga alam kung paano ako makakatungo. Alam niyo po ba kung anong hiwaga ng Panginoon? Nung time na 2003, mayroon pong naglalakad na isang matanda na babae na may bit-bit po na Mama Mary ng Manawag. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dahil alam ng Panginoon na ako'y nagmimithing makarating doon, sa tindahan po namin ay inilatag po niya yon. Sabi niya, bilhin mo na kaya ito? Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit naman binibenta naman yung mga Mama Mary? Siyempre, wala pa akong alam. Sabi niya, alam mo, galing pa akong Ilocos. Ito yung Mama Mary ng Manawag. Bilhin mo na, 1,200 na lang, sabi niya. At may kasama pang pasunod na Santo Niño po na may pera. Ganun po yung mga nagtitinda. Amen po ba yun? Alam niyo po, sabi po ng mga kaibigan ko nakapalibot sa akin, nako, yung mga nagtitinda ng ganyan, ang daming manluloko. Sabi po sa akin, ang mahal-mahal namang 1-2 yan, ang pangit-pangit kung titingnan mo na lang para lang kahoy siya na may damit. Subalit nung araw po na yon, sobrang pagmimithi ko po na bilhin po yon. At gusto ko makita ang hiwaga ng ating Panginoon. Alam niyo po ba? Sabi ng isang kaibigan ko, paano yung pera mo? Benta mo pa lang 700. Sabi ko, kulang itong pambili. Pahiramin mo muna ako ng 500 para mabili ko ito. Huwag na! Ang mura-mura lang yan sa palengke, sabi niya sa akin. Hindi, gusto ko itong bilhin eh. Alam niyo po, ang ginawa ko po, binili ko po yun, Tito Eli. Ang nagdala po kasi matandang babae eh. So binili ko, sabi ko, Nay, bibilhin ko po ito. Kahit sinasabi po ng mga kaibigan ko na mahal ito, bibilhin ko po. Sapagkat gustong-gusto ko po siyang makita. Subalit wala akong pagkakataon para tunguhan siya. Ako na yung pinuntahan niya sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun?
At nang oras po na yun, ang ginawa ko po, kinuha ko po, binalot ko po sa plastic at inuwi ko pa sa bahay namin. Eto na po, nung ako'y bago magsara ng tindahan namin, bumalik po ngayon yung matanda. Ang sabi po niya sa akin, anak, kulang yung binigay mong pera sa akin. 200 lang yung laman ng bulsa ko at yung 1,000 ay nawawala. So naisip ko yung sinabi ng kaibigan ko, sabi ko naman, luloko to eh. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, nung oras po na yon, sinabi po niya sa akin na, sabi ko, nanay, binigay ko po sa inyo ng buo, 1,000 buo, tas 200. Baka naman pubutas yung bulsa nyo at nalaglag. Tapos bumalik naman po yung kaibigan ko, talaga pong demonyo eh. Talaga may tukso. May po ba yun? Sabi niya, sabi ko na sa'yo, manluloko yung mga yan eh. Ganyan. Hindi talaga. Sabi ko, Nay, sige mamaya na lang po, magbubukas ako. Binuksan ko alas 9 na po ng gabi. Inabot alas 9. Ang gusto kong papatunayan sa kanya, hindi ako nanluloko. Binigay ko sa kanya yung 1,2. Alam niyo po ba, ang hiwaga ng ating Panginoon, dahil ipinaglalaban ko na binigay ko sa kanya 1,2, alam niyo po ba yung 1,000 na binigay ko sa kanya na umalis siya, nakita po doon sa kanyang ilalim ng tsinelas na nakatayo sa aming tindahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siya mismo nakakita, ay andito po pala. Sa madaling salita mga kapatid, pag uwi ko ng tahanan, hindi ko yun mailabas-labas yung Mama Mary binili ko. Sabi po ni kapatid na Pearl sa akin, magkano benta mo ngayong araw na to? Totoo lang, wala akong benta nung araw na 700 lang. Tapos nakautang pa ako ng 500 para mabili si Mama Mary. Sabi ko, kapatid, pasensya ka na kasi, ano yung bitbit mo? Sabi ko, kasi halika, ganyan pa ako, inalungkat ko. May nagbenta sa akin ng Mama Mary, galing sa Manawag. Ayan ka na naman, sabi po niya sa akin. Pero alam niyo po ba, hanggang ngayon yung Mama Mary na yun andun sa amin, hindi po siya kumukupas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pangalawa po, nahiwaga ng ating Panginoon. 2003 din po naganap. Birthday ko po noon. Ngayon po, kaya naalala ko po yung matanda na sumakay na hindi pinasakay, o pinasakay man, walang pamasahe, at humugot po kayo. Ang galak ng puso ko, sapagkat naganap po sa akin. Birthday ko po, andun pa rin po yung aking mga kaibigan. Yun po isang panawagan. May isang matanda po, na matandang lalaki, nagsisilendro po siya, at sabi po niya sa akin, galing akong Malolos at naglakad lang ako para haranahin kita. Gusgusin po siya. Yung mga kaibigan ko, may mga dala pong mga pansit nung araw na yon. So, nakatingin po siya dun sa pagkain na ihahanda po nila sa akin. Ay gusgusin. Tapos nakaganon po yung mga kaibigan ko. Kasi maamoy po ko yung kanyang damit. Maamoy dahil gusgusin. Sabi po sa kanya, taga saan po ba kayo tatay? Sabi niya, ay galing ako anak sa Malolos. Naglakad lang ako para makarating ako dito sa birthday mo. Nagulat po ako. Bakit naman, parang nataon lang na bakit sinabi niyang birthday ko, hindi ko naman siya kilala. Alam niyo po, sabi naman po ng kaibigan ko, ayan ka na naman. Alam mo naman, dahil manluloko kayo. Ano po ba? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bakit ito yung hiwaga na pinatanaw ko po sa inyo? Sapagkat ang ating Panginoon araw-araw ay nag-aanyaya para kumilala tayo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Lalo na sa dakong ito. At nung time po na yon, ito po ang ginawa ko. Nakita ko yung mga kaibigan ko na, o sige, buksan na natin yung handa mo. Sabi nung matanda sa akin, anak, haharanahin kita. Inawitan po niya ako silendro, nakasilendro po siya. At sabi ko, tatay, pagkatapos po ninyo sa tindahan ko, saan po kayo tutungo? Magpapunta ako sa ibang tindahan para mamalimos. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, wag na po kayong lumakad. Kasi sugat-sugat na yung inyong mga paa, wala pa kayong tsinelas. Alam niyo po, wala na kayong tsinelas. Tapos yung mga kaibigan ko nakaganyan, paalisin mo na nga yan, kasi kakain na tayo. Hindi ko siya paalisin. Sabi ko, hindi ko siya paalisin. Bauna na po kayong kumain. Galit na galit yung mga kaibigan ko, sapagkat pinauna ko po siyang kumain. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At hiningaan ko po ng pera sa kanila, wag na nating hintayin na yung matanda na ito'y mamalimos pa. Sugat-sugat ang kanyang paa at uuwi para makasakay. Humingi po ako sa kanila ng pera para ibigay dun sa matanda. Tatay, yaman po na ako, sinaranan nyo. Ito na po yung wag na po kayo mamalimos, sumakay na lang kayo, pumunta na kayo Malolos. Alam niyo po ba, pagkatapos noon, galit na galit sa akin yung mga kaibigan ko. Sabi po nila, imbis na tayong kumain, paano pa makakakain dito? Ang baho-baho nung naging bisita mo. Hindi ko naman sinasadyang bisita yun eh. Nakita mo dito binaba, sabi sa akin, haharanahin ako, mga kapatid. Hindi po ito sa pagmamalaki. Yan po isa sa paanyaya ng ating Panginoon. Nagtatago ang ating Panginoon minsan sa isang gusgusin
nagtatago sa isang mahirap, subalit hindi nga napapaniwala ng tao sapagkat wala silang nakikitang yaman. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, kung paanong hiwaga, may isang apo kunchi na ginamit sa ating lahat, wala man pong ipinamumudmod na kahit na ito makabubusog ng ating lupang katawan, subalit ang makabubusog ng ating kaluluwa, araw-araw ay pinamumudmod, hindi man pagtiwalaan ang lahat. Ang mahalaga, tayong humakbang patungo sa dakong ito upang makipagtipan sa Diyos, tayo makatanggap ng kanyang hiwaga. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother, na kung saan ay binigyan mo ng kalinawan ang hiwaga ng Panginoon. Nawa po ang hiwaga ng Panginoon ay sumating lahat sa dabanang ito. Maraming salamat po sa lahat ng nagsipagbahagi. Ganon din po sa nagsipag-alay ng awitin. Magsitayo po tayong lahat, maghahawak-hawak na kamay at awitin.